Nagpaalam lamang na maglalaro ang isang bata pero natagpo ang walang kibo, tulala at may lamang loob nang nawawala. Naku, ano kayang laro ang sinalihan ng musmos? Gusto ko nanay. Pag naglakot siya ng pera. Tapos? Tapos kukulong ko. Kukulong mo. Tapos, ano pa ginagawa ng Tapos pag polis? ginubad ng damit, kukulong ko. Halimbawa ako, lumabas ako, wala akong damit. Hindi kita ikukulong. Mama kita. Ang 5 taong gulang na si Francis, kilalang bibo, malikot at malambing sa kanyang mga magulang. Matagal din daw naghintay ang mag-asawang sina Jemuel at Ferliza na mabiyayaan ng anak. Kaya naman, labis ang pasasalamat nila nang magbunga na ang kanilang pagmamahalan. Malambing, tapos wala kaibigan, sir. Pag may pasok ako, gigisingin ko sila, tapos magpapaalam. Tapos ang lagi niya sinasabi sa akin na, Papa, I love you, paingat ka ha. Nito lang March 31, kakain daw sana sa labas ang pamilya dahil kakagraduate lamang ni Francis mula sa kindergarten. Pero hindi lubos akalain ni Jemuel na sa araw na ito, magsisimula na pala ang kalbaryo nilang mag-asawa. Sa Sitio Puting Bato, Barangay NBBS proper, Navotas City, may nangunguha raw ng lamang loob ng bata. So, haba oh. Haba siya. Sa bata ko. 5 taon pa lang. Wala na siyang bituka. Nagulat, na-alerto sa mga bata. Nung naano po narinig ko, para po ako, nung nasyak pa. Huwag daw muna po ako kung saan pumunta. Baka po mahuli, makuha din po ko. Kunin po yung laman loob ko. Nito lang March 31, kakain daw sana sa labas ang pamilya dahil kakagraduate lamang ni Francis mula sa kindergarten. Pero hindi lubos akalain ni Jemuel na sa araw na ito, magsisimula na pala ang kalbaryo nilang mag-asawa. Alas 2 po, nagsabi sana, papahingin na ako 5, maglalaro lang daw sila. 3 lang po sila, magpipinsan ng gano'n. Bali, alas 3 po ng hapon, sabi ko sa asawa ko, magkasikaso na tayo. Para pagkuha ko ng sahod sa tutuban, ano na tayo? Sabi ng asawa ko, sige, asikaso na kami. Tawagin mo yung anak mo. Inikot ni Jemuel ang mga eskinita sa kanilang lugar pero lumipas na ang mahigit 1 oras, hindi pa rin daw niya makita si Francis. Hinarap ko. Alas 3, umabot alas 4. Sabi ko sa asawa ko, inikot ko na lahat ng ng Puting Bato tsaka Santo Niño, wala eh. Kumbaga kampante pa, kumbaga normal lang sa amin. Tapos ngayon umabot yung alas 5, ang dami na po naghahanap. Marami siyang kaibigan, mga bata eh. Francis! Nagimbal ang Sitio Puting Bato nang mawala ang 5 taong gulang na si Francis. 5 oras na ang lumipas mula nang magpaalam ang bata na maglalaro lamang kasama ang mga pinsan. Matagal po hanapin. Pag naghinanap po namin yan, alam po namin kung saan po hinahanap eh. Paikot lang po yan siya eh. Doon lang po sa iskinita na paikot eh. Sabi ng asawa ko sa akin na, sige na mauna ka, nakunin mo na yung sahod mo. Sunod na lang kami ng anak mo pag nakita ko siya. Pero bandang alas 5:30 ng hapon nang makuha na ni Jemuel ang kanyang sweldo na pangkainsanan nilang pamilya sa labas, nakatanggap na siya ng masamang balita. Nag-chat yung asawa ko sa akin na, mahal yung anak mo. Sabi ko, anong nangyari sa anak mo? Tapos may nag-send ng picture. Yung picture niya po na sinend, yung anak ko nga po, sabi, nanlumo talaga ako nun, sir. Yung anak ko. Sabi ko, tayo, uuwi na ako, yung anak ko, uuwi na ako. Sabi ko, ano nga, kumalma ka muna, baka ano mangyari sa'yo. Tayo yung anak ko, hindi ko alam na aksidente o ano. Ang musmos na si Francis, natagpuan sa isang lote na may gilid sa leeg, mga saksak sa tiyan at mga black eye. Natunton ng resibo ang 10 taong gulang na si Leo, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa mga tumulong na maganap kay Francis. Sa unang pagkakataon, ikinwento ni Leo kung paano niya naabutan ng biktima na nakaupo sa isang gilid at walang imik. Nagagarter po kasi kami nun sa looban. Lumapit po yung mama ni Francis sa akin. Kapag nakita daw po namin, sabihin daw po agad namin. Tapos naisipan ko po na sumilip dun sa kabilang pader.
Nakita ko po yung bata. Crack po yung ulo niya, tapos lumulobo po yung mata niya. Wala po dong ibang tao, si Francis lang po yung nakita ko. Hindi po siya nagsasalita, nakadilat po siya. Tapos nakita ko lang po yung ulo niya may crack. Pagkakita sa kalagayan ni Francis, agad na raw pinuntahan ni Leo ang tiyuhin ng biktima. Tinuro ni Popoy sa resibo ang lugar kung saan niya nakita ang kanyang pamangkin. Pagkaakit ko po dito, dinumiretso na po ako talon, tapos tumakbo ako papunta kay Francis. Kinakit ko na po siya, tapos nagpatulong po ako magpakit dito para madala ko siya sa ospital. Tuliro at hindi raw makausap ang bata nang humarap sa kanya. Laking gulat din ni Popoy nang makita ang mga saksak na natamo ng musmos. Sinabi ko sa kanya, Francis, sino gumawa sa'yo neto? Tapos wala po siya talagang imik, nakatitig lang po siya sa akin. Ang dungis niya po kasi nun eh. Parang may tama po dito, tapos may ang laki ng bukol, tapos may black eye po dito sa mata. Labas na po kasi yung bituka. Kinabahan po agad ako, parang nawalan ako ng pag-asa na mabubuhay po si Francis. Agad na isinugod sa Tondo Medical Center si Francis. Pinahintulutan kami ng Tondo Medical Center na makapareham ang doktor ni Francis. Buhay ang bata pero nasa kritikal na kondisyon. Nang suriin, natuklasan ng mga doktor na wala ng small intestine o bituka ang bata. Yung lagay niya na yun talagang nasa critical na kalagayan. May suspected kami na traumatic brain injury. May mga pagpapasaho siya dito sa mukha, sa paligid ng mata niya. No? Tapos may hiwa ho siya dito sa leeg. May malaking hiwa ho dito sa may gitnang parte ho ng katawan ang tiyan niya. Masasabi ho natin na malalim siya, no? Kasi na-penetrate niya ho hanggang sa loob. Kaya lumabas ho yung mga internal organs ng bata. Ayon sa medical legal report, nagtamo si Francis ng saksak at sugat na tumagos sa tiyan na nagpalabas ng bituka nito. Ang ginamit na panlaslas sa katawan ng bata, mga bubog mula sa isang basag na bote. Nang malaman ng sinapit ng anak, magkahalong sakit at galit ang naramdaman ni Jemuel. Nalagmok talaga ako. Sabi ko sa asawa ko sa kanya na, tibayan natin kasi yung bata matibay. Nasa isip ko yun, sir, parang talaga demonyo yung pagkakagawa eh. Kasi hindi naman magagawa ng normal na tao yun. Kung sino man talaga yung gumawa niyan, gusto kong mabulok na lang sa kulungan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel